O ay yun natin ang ating seeds ng kale, ating ipupunla, no? Kung kayo po ay wala namang enough space, ay pwede po kayong magtanim ng kale sa mga bote ng mineral water. Ito po yung seeds ng ating kale, no? Maliliit lang siya. Pero kung kayo po ay sa urban area lang, urban gardener, ay enough na po yan, marami na po yan, ano? So ito po ibubudbud na natin ang ating mga seeds ng kale. Yan. Kalat nyo lang pong ganyan. Yan. Kalat nyo lang po sa mismong pagpupunlaan. Yan. Ipantatakip po natin ay coco peat, no? So, yan po, coco peat. Yan. Ating ipantatakip sa ating punla na kale. Yan. Ganyan lang po. Ano lang pong ganitong manipis sa ibabaw na bahagi ng lupa. Yan. Yan. Ito po yung ating punla na kale. Protection din po kasi yan, ano? Yung coco peat. Yan. Pagkapunla ay iwisik-wisikin lang po natin ng bahagya na tubig. Yan. Dahil mamasama-sama naman po yung lupa, kahit bahagyang-bahagya lang po, no? Manatili lang pong moisture, no? Ang ating lupa. Yan. Tuwing umaga po, pwede nyo pong didilig-diligin yan hanggang sila ay tumubo. 1 week lang naman po yan, tubo na yan. Mabilis lang pong tumubo ang kale. After 5 days, so yan po, sprout na lahat ng ating mga ipinunla na seeds na kale, no? So by this time ay direkta na po yung paarawan para po sila ay lumaking malusog bago sila may transplant. So itong ating 5 days old na kale. Ngayon po ay 12 days na yung ating ipinunla na kale, no? Pwede na pong i-transplant yan kapag ganyan na po kalalaki. Ganda po ng kanilang mga tubo. So ita-transplant po natin sa mga bote ng mineral water. Ito pong mga boteng yan ay pinagtamanan ko na po sa iba kong mga halaman. Kaya po ikukondisyon natin muli ang lupa bago natin i-transplant ang ating pinunla na kale. Ngayon itong ating lupa. Dahil pinagtamnan ko yan sa iba kong mga halaman, kaya ikukondisyon natin muli yung ating lupa, buwagag na lupa. Ito pong ating itong lupang to, no? Ano? So basang-basa po siya at dahil umuulan, eksakto pong umuulan ngayon, ano? Sa pagkukondisyon muli po ng ating lupa ay maglagay na po kayo ng pataba, paunang fertilizer, no? Ang ating halaman. Ito po yung ating vermicast. Ito yung ating vermicast. Magsisilbing paunang fertilizer ating mga halaman. Ayan, vermicast. Kataas po ng vermicast. Ito pong ating coco peat, no? Ito yung ating coco peat. Ang coco peat po ay magsisilbing pampabuwagag ng lupa. Ayan. Tapos po ay i-mix mabuti ngayon yan. Haluin mabuti. Ayan. Para pag tinanaman po natin ang ating mga halaman ay tiyak po ay magiging maganda yung kanilang tubo. Kondisyon po ngayon ng lupa, no? Pag po kayo nagtatanim, yung lupa pinaggamitan nyo na, ikondisyon nyo po uli yung lupa, ha? Ayan. Kapag fix ng ganyan, pwede na pong pagtamnan yan. Yan, maglagay na tayo ng ating muling kinondisyon na lupa dito sa mga bote. Yan, hanggang ano lang po, lihig lang po, no? Huwag nyo pong pakapuno. Nang sa ganun kapag maglagay pa kayo ng pataba habang lumalaki ang yung mga tanim na halaman ay makakapaglagay po kayo. Huwag nyo pong pakapuno ng gusto. Yan. Ang lihig lang po.
Yan. Ngayon ay kukuha na tayo ng ating punla. Be sure kasama po yung ugat na. Ayan dapat kasama po yung ugat. Ayan ingatan nyo lang pong ganito. Ayan. Ayan. Ililipat lang po ngayon dito. Bawat isang bote po, isang piraso lang. Isang piraso dahil kapag lumaki po yan, magsisiksikan po sila dito sa bote kapag marami po kayong inilagay. Ayan. Ayan, nakadalawa na tayo. Pagkatanim po ng ating kale ay bahagya lang po ng diligan o bisik-bisikin, dahil basa naman po yung lupa nating ginamit, kaya konting-konti lang po ang ididilig para mag-fix lang po yung kanilang ugat. Ayan. Konting-konti lang sa malapit sa puno, para yung ugat ay mag-fix siya sa lupa. Ayan. Ang ating bagong tanim na kale. Ayan. So after lang po yan, 2 days to natin sila direktang parawan. Dito muna po sila sa nursery. Yan ang kagandahan po sa pagtatanim sa mga bote, Pwede mo silang ilipat-lipat. Ako po laging 100% ay napapatubo ko sila. Hindi ko sila direktang pinapaarawan. So ito yung ating mga bagong transplant na kale sa mga empty bottle ng mineral water. Ako ang ginagawa ko, hindi ko muna ninanarsary ko muna yan ng mga hanggang 2 araw bago ko sila direktang paarawan, Nang sa ganon ay hindi masyadong may stress yung mga laman. Kapag bawing-bawi na, doon ko sila nilalagay sa direct sunlight. So yun po, ang ating mga tanim na Chinese kale. Napaka-lulusog po nila, ang ganda po nila, Talagang at ang kagandahan po nitong Chinese kale, habang kinukuha nyo po ng daon, usbong din po ng usbong yan. Hindi po pinapatay ang halaman kapag tayo ay umaharvest. So isa lang po yan sa ating mga tanim. Ilan lang po yan sa ating mga tanim na Chinese kale. Ito naman ng iba. Yan. So meron po akong ready to harvest na. Meron pang kasalukuyang lumalaki sa ating mga tanim na Chinese kale sa mga bote po ng mineral waters.